yung nakikita natin ngayon. Um, pero may mga instances din nung 2018, for example, na nagkaroon ng lava fountaining na hindi pa natin nakikita ngayon. So again, sana katulad lang ito ng 2023 na tinatawag nating effusive eruption. Ito yung quiet eruption, naglalabas lang siya ng lava doon sa dalisis ng bulkan. Walang, hindi explosive. Ang downside lang nito, this would probably take several months bago ito humupa, katulad nung nangyari nung 2023 eruption. It took 6 months bago natin na ibaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2. Sir, update po muna sa kalagayan po ng ating ng bulkan po ngayon, especially sa ating mga kababayan na hindi pa po nalalaman yung kaganapan po sa naturang unti-unting pagsabog po. Okay, so for Bayan Volcano, yung Mayon remains under alert level 3, and in the past 24 hours nakapagtala tayo ng 2 volcanic earthquakes, 72 na rockfall events, and medyo marami yung pyroclastic density currents natin, umabot ang 100. And kahapon meron tayong ashfall na na-report in some areas, particularly sa may barangay Busay, Daraga, sa barangay San Francisco, Ginobatan, and sa barangay Travesia, Ginobatan. Pero lahat naman ito masyadong maninipis lamang, parang traces lang ng ash. Yes, sir, so makikita po ba natin na hindi naman to ganun ka-delikado para sa mga residente malapit sa bulkan, naturang bulkan? Yung pagputok ng Mayon Volcano, again, nasa alert level 3 tayo. Ibig sabihin nito, hazardous eruption is possible within days or weeks. So, delikado pa rin to, lalo na kung magkakaroon tayo ng explosive eruption. Yes. Sir, matanong ko lang kung gaano kadalas ang pagmo-monitor pa natin sa bulkang ito? 24/7 din po ba ang ating pag-monitor dito? Especially hindi po natin malalaman kung gaano kalakas ang pagputok po nito sa susunod. Pero nabalitaan po natin na mayroong mga ilang residente na nag-inisyatiba na po na tumira po muna sa kanilang mga malalapit na kamag-anak dyan sa Mayon. Yes, 24/7 yung monitoring natin sa opisina. May mga duties tayo sa gabi, hindi lamang sa main office dito sa Quezon City, pati na rin sa mga observatories natin kung saan malapit sa mga bulkan. So 24/7 tayo, and may mga residente na nga na lumikas, yung mga nakatira sa loob ng permanent danger zone, nasa evacuation centers na sila, and around 3,000 na yata yung nailikas ng provincial government ng Albay. Sir, paano po ba nakaka-apekto? Kasi yung lagay po ng panahon natin ngayon, may biglang uulan, biglang yung weather, kumbaga sa kasabay ng pagputok po ng bulkan, ano po yung posibleng kahihinatnan nito? Especially biglang umulan, ano po yung may problema po ba ito o posibleng makadulot na masama para sa kalusugan ng mga tao rin po ang magiging resulta po ng pabago-bagong weather condition din po natin? First, yung panahon natin hindi yan makakapekto sa pagputok ng bulkan. So whether matagtag-ulan or hindi, kung ready nang pumutok yung bulkan, may sufficient pressure and magma supply, then puputok yan. Ang ano lang dito, ang isang panganib lamang kapag malakas yung ulan ay yung banta ng lahar. Kahit wala rin activity yung Mayon Volcano ngayon, kapag meron tayong torrential at continuous rainfall, magkakaroon pa rin ng pagbanta ng lahar kasi may mga older deposits tayo from the previous eruptions na nasa dalistis pa ng bulkan. Ngayon, nadagdagan ito ngayon dahil marami tayong materials na binuga ng bulkan. Ito yung na kita natin na rock fall since November pa, and then itong mga pyroclastic density currents na-observe natin since January 6. So ito, mga materials dito pwedeng madagdag doon sa mga older deposits natin, and this will be remobilized as lahar. So yung paalala natin sa ating mga kababayan, kahit wala sila doon sa permanent danger zone, kahit nakatira sila beyond the 6 kilometers,
ay may banta pa rin sa lahat kung nakatila sila sa riverbanks kung saan yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan. Yan. Pero, Sir Teresito, kadalasan kasi is marami sa ating mga residente, di ba, na even though nakikita nila na may mga posible, especially nasa danger zone din yung ilan, pero hindi pa rin nila mapigil ang kanilang mga sarili na hindi umalis sa kanilang tahanan. Kasi meron nga silang hindi mabitawan na mga bagay sa kanilang mga pagmamayari, gaya ng mga hayop. Paano naman po yung ginagawa po nating aksyon sa mga ganitong bagay po? So, sa mga ganitong sitwasyon? Ang ginagawa ng LGUs, forced evacuation, kami naman sa opisina nagbibigay lamang ng scientific advice and recommendation, but it's actually the LGU yung nag-enforce ng ating advice kung susundin ba nila yung recommendation natin na walang tao inside the permanent danger zone. Pero yung mga tao naman sa Mayon, around Mayon Volcano, very cooperative naman sila kasi nakita naman nila yung banta mismo ng pagputok ng bulkan. Yes, matulong ko lang po, sir. Ilang barangay po ang apektado within sa lugar po na danger zone po sa Mayon? May mga marami-rami tayong mga barangay na affected dito. Yung municipality ng Tabaco, for example, may 5 barangay dyan nasa loob ng permanent danger zone. Yung Malilipot, meron ding 5. Yung sa Bacacay, 1. Yung sa Santo Domingo, meron tayong 4 na barangay. And sa Legazpi, meron tayong 5 barangay din. Sa Daraga, 1. Sa Kamalig, 4. Sa Ginobatan, 4. And sa Ligao City, 1. Yan. So, malaki po yung assurance natin, sir, na protected at safe po ang ating mga kababayan na malapit po sa naturang bulkan. Sir, ipasa ko lang po ang ilan na katanungan sa aking kapartner na si Carlo. Yes, sir. Sir Bacolcol, ang tanong ko po regarding sa, siyempre, ang Mayon Volcano is considered one of the active volcanoes dito sa Pilipinas. May pagkakaiba ba yung mga kasalukuyang aktibidad ngayon ng Mayon Volcano kumpara sa mga nakaraang pagsabog nito? Yung nakikita natin dito sa current activity ng Mayon Volcano, right now, it's following the template ng 2023 eruption. So meron tayong lava dome building and then followed by rockfall events and then eventually pyroclastic density current. So similar yung nakikita natin ngayon. Pero may mga instances din nung 2018, for example, na nagkaroon ng lava fountaining na hindi pa natin nakikita ngayon. So again, sana katulad lang ito ng 2023 na tinatawag nating effusive eruption. Ito yung quiet eruption. Naglalabas lang siya ng lava doon sa dalisdis ng bulkan. Walang, hindi explosive. Ang downside lang nito, this would probably take several months bago ito humupa. Katulad nung nangyari nung 2023 eruption, it took 6 months bago natin na ibaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2. Okay. So, pagdating na, from the Mayon Volcano po, sir, ipasa ko lang po yung situation sa Canlaon. Ganon, may pagkakahalintulad din po ba mga activities ngayon sa Canlaon sa Mayon Volcano? Yung activity ng Canlaon, bago ito puputok, dumadami yung volcanic earthquakes na hindi natin nakikita sa Mayon Volcano. And right now, yung Canlaon Volcano ay for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 15 volcanic earthquakes. Yung sulfur dioxide kahapon ay nasa 3,208 tons per day. Yung sa Mayon Volcano, medyo mababa yung sulfur dioxide, nasa hundreds lamang. And wala tayong ash emission activity na naitala sa Canlaon Volcano yesterday. Yung alert level ng Canlaon Volcano still remains at alert level 2. Sir, may mga na-monitor ba kayo, for example, sa social media na mga maling impormasyon tungkol sa Mayon Volcano na nais nyong linawin sa publiko, lalo na po yung sa mga malapit dyan nakatira sa Mayon Volcano?
Ang right now, wala pag-ano. Ang nakita natin na nagkaroon ng maling information is yung sa Canlaon kahapon may nag-post na sumabog yung bulkan and hindi yung picture na kasama hindi nga Canlaon volcano. So misinformation yun and sana wag nang itangkilik ng ating mga citizens yung mga ganitong klaseng balita kasi hindi naman nakakatulong. Ayan. At ito na po, ano po ang inyong mensahe sa mga residente na nais bumalik o manatili malapit sa bulkan sa kabila ng mga babala? Okay, so yung para sa ating mga kababayan, sundin po nila ang evacuation orders ng kanilang LGU and yung gusto namang manood kasi sa gabi maganda tingnan yung Mayon Volcano, wag po silang pumasok doon sa permanent danger zone. Pwede mo silang manood but they do it from a vantage point. May mga areas naman sa Albay na makikita nila yung rockfall events, yung mga glowing incandescent PDCs without going inside the permanent danger zone. Ayan. Maraming salamat po muli sa inyong pagbibigay ng panahon at impormasyon sa ating mga kababayan patungkol po sa kasalukuyang kalagayan ng Mayon Volcano. Ano po si Director Teresito Bacolcol, OIC ng FIVOX.